Nagsisimula ang pelikula sa isang malakas na lindol na nasa ilalim ng tubig, na nagdudulot ng bitak sa ilalim ng karagatan. Sa ibabaw ng tubig ay mayroong isang magkasintahan na nagsasaya, sinabihan ng lalaki ang babae na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay naglagay siya ng singsing sa kanyang kamay at hiniling sa kanya na pakasalan siya, ngunit bigla siyang hinigop sa ilalim ng tubig bago pa siya nakatanggap ng sagot. Natakot ang babae at nagtaka kung saan siya napunta, hanggang sa umangat ang katawan nito sa tubig. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong ngunit walang nakakarinig sa kanya. Walang dumating maliban sa asul na zombie na ito na kalaunan ay pumatay sa kanya. Pagkatapos ay makikilala natin sina Hunter, Ray, at Jada. Habang nangingisda ay napansin nila ang isa pang bangka na nasusunog mula sa mga paputok sa di kalayuan. Lumapit sila sa kanila at tinulungan sila ni Hunter na patayin ang apoy, pagkatapos ay kinumpiska niya ang mga paputok dahil siya ay isang supervisor sa lugar na ito. Bumalik sila sa bangka at muling nangisda, sa oras na iyon ay may nahuli si Ray gamit ang kanyang panghuli. Isang kulay asul na katawan na tulad ng zombie na nakita natin sa simula. Gamit ang underwater camera, nakakita si Jada ng asul na liwanag na nagmumula sa ilalim ng dagat. May kakaiba dito kaya si Hunter ay tumawag sa mga awtoridad. Pagkatapos ay nilagyan nila ng takip ang asul na bangkay, ngunit ito pala ay buhay pa. Inatake ng zombie si Jada at kinagat siya nito ng malala sa balikat, pagkatapos ay sinaksak ni Hunter ang zombie gamit ang isang machete at ang dalawa ay nilapitan si Jada upang tulungan siya. Para hindi na magkaroon pa ng ibang biktima ang zombie, itinapon nila ito sa dagat bago pa niya kagatin ang iba. Samantala, nasa bayan ang asawa ni Hunter na si Kenzie at ang kanilang anak na si Sam. Tinawagan ni Hunter ang kanyang asawa para humingi ng tulong para kay Jada dahil siya ay isang doktor, kaya naman sinabihan ni Kenzie si Sam na umuwi at agad na pinuntahan ang kanyang asawa. Sinuri ng babae at ng iba pang mga doktor si Jada at ipinadala ito sa ospital. Sumama si Ray sa ospital upang samahan si Jada habang si Hunter ay nagpasya na manatili upang malaman kung ano ang nangyayari sa karagatan. Sumunod ay makikilala natin ang isang bagong karakter, ang sheriff na gustong sundan si Hunter sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng trahedya. Pumunta sila doon upang mag-imbestiga at saka nakakita ng asul na liwanag sa tubig. Inihagis ni Hunter ang kamera sa tubig para malaman kung saan nanggaling ang misteryosong asul na liwanag na ito. Doon ay nakita nila ang isang bitak kung saan nagmumula ang asul na liwanag. Sa malayo ay napansin nila ang isa pang zombie na lumalangoy. Kaya sinabi sa kanila ni Hunter na nasugatan niya ang isang zombie ngunit nakaligtas pa rin ito. Tumawa ang sheriff dahil hindi siya naniniwala sa kanyang kwento gayunpaman, isang malaking grupo ng mga zombie ang lumabas sa tubig at nagsimulang magtungo sa kanila. Napagtanto ng sheriff na ito ay hindi biro, kaya agad siyang nagradyo para humingi ng tulong habang sinasabi sa kanila na dalhin sa ligtas na lugar ang lahat at sabihin sa kanila ang nangyayari. Habang sinusubukan nilang mapaalis ang lahat mula sa dalampasigan, nagsimulang tumunog ang sirena ng tsunami. Napansin ng mga tao na ang tubig sa karagatan ay bumababa dahil isang dambuhalang alon na puno ng mga zombie ang paparating. Samantala, sa ilalim ng tubig ay walang humpay ang paglangoy ng mga zombie patungo sa dalampasigan. Sinubukan ni Hunter at ng sheriff na makarating sa baybayin, ngunit napansin nila na ang malaking alon ay malapit na sa kanila kaya nagkulong na lang sila sa loob ng bangka. May mga tao pa rin sa dalampasigan ang umabot doon ng alon, mabuti na lang at marami sa kanila ang nakaligtas. Ang tsunami ay nagsisilbing sasakyan para sa mga zombie na nagsimulang maglibot sa dalampasigan, si Hunter at ang sheriff naman ay napapalibutan ng mga zombie sa magkabilang panig. Samantala, nilagay ni Kenzie sa quarantine area sina Ray at Jada, dahil hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Sa tabing dagat, ang mga zombie ay nagsimulang inatake ang mga tao at ginagawa silang mga zombie. Si Sam na anak ni Hunter ay kasama ang kanyang mga kaibigan nang nakatagpo sila ng mga zombie na inaatake ang mga tao. Ang batang babae ay hindi matawagan ng kanyang ama, kaya pagkatapos nito ay tumakas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nasa tabing dagat ay sinubukan ni Hunter at ng sheriff na iligtas ang mga tao, ngunit sa kasamaang palad, ang mga bala ay hindi sapat upang ganap na patayin ang mga ito at sa halip ay pinapabagal lamang ang mga kilos nila. Sa ospital ay naging zombie na si Jada, lumingon siya saka inatake si Ray. Kinagat din niya ang isang doktor, kaya agad na tumakbo si Ray palayo doon. Sa dalampasigan ay napagtanto ni Hunter at ng sheriff na ang mga tao na inatake ay nagiging mga halimaw na ngayon, kaya nais ng sheriff na tumawag ng backup at tumakas mula doon.
Pagsakay nila sa sasakyan, may nakita silang magkasintahan na nagtatago sa likod kaya sinabihan nila ang mga ito na tutulungan nila sila. Habang nasa ospital, pumunta si Kenzie upang tingnan si Jada at doon ay natuklasan na ang lahat ng mga medikal na kawani ay nakagat at naging mga zombie. Bigla siyang hinabol ni Jada kaya sinubukan niyang makatakas, sa kabutihang palad ay lumabas si Ray sa silid at niligtas siya. Sinabi ni Kenzie na ito ay isang impeksyon, saka sinabi sa kanya ni Ray ang tungkol sa mga zombie na nasa tubig at kung paano sila nakarating sa dalampasigan salamat sa tsunami. Ang grupo na nasa kotse ay nakarating sa istasyon ng pulisya, ngunit napakaraming zombie ang papunta sa kanila kaya nagmadali silang pumasok doon. Ang magkasintahan na nakaligtas sa alon ay na-corner, kaya itinapon niya ang kanyang kasintahan sa mga zombie upang iligtas ang kanyang sarili. Ang kawawang babae ay nahawa na ng virus kaya tumakbo ang iba upang pumasok. Sa loob ay kinuha ng lalaki ang baril ng isa pang pulis at nagbanta na magpapaputok. Sa huli ay binaril nito ang pulis at pinatay siya kaya naman pinabagsak siya ni Hunter. Pagkatapos ay iginapos nila ang pasaway na lalaki at ikinulong sa isang selda. Si Sam at ang kanyang mga kaibigan ay tinatakasan ng isang grupo ng mga zombie at napunta sa isang tindahan. Sa kasamaang palad, ang lugar ay puno na rin ng mga zombie kaya sinubukan ng grupo na lumabas nang hindi napapansin. Ang isa sa mga lalaki ay bumagsak at nasaktan ng kanyang paa, maya-maya lang ay naabutan siya ng mga zombie at inatake siya. Isang babae ang lumaban sa kanila, ngunit napakarami nila kaya kinailangan nilang tumakas mula doon at sa ganitong paraan ay nagkahiwalay sila. Sa istasyon ng pulisya ay sinubukan ng sheriff na tumawag sa radyo para humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot. Samantala, si Hunter ay nag-search sa internet at nakahanap ng impormasyon tungkol sa barkong nakita nila sa ilalim ng dagat. Ang isang ulat ay nagsasaad na ang barko ay nasa isang dumpster gayunpaman, nakita nila ito sa dagat. Doon ay napagtanto nilang mayroong isang bagay sa ilalim, ngunit hindi pa nila alam kung ano ito. Dahil sinusubukan na ng mga zombie na makapasok sa loob, kailangan na nilang tumakas mula doon. Kumuha sila ng ilang armas mula sa istasyon, at iniwan ang baliw na lalaki na nakagapos sa isang upuan. Paglabas nila ay nakakita sila ng napakaraming zombie, ang mga rifle ay hindi sapat upang mapabagsak ang mga ito kaya gumamit si Hunter ng bazooka upang tapusin ang mga ito, pagkatapos ay sumakay sila sa kotse at umalis. Sa daan ay nakita nila ang pinaka-boss ng mga zombie na tinatawag na Alpha at binangga nila ito, ngunit ang halimaw ay hindi man lang namatay. Si Sam at ang kanyang kaibigan ay patuloy na tumatakbo, at pagkatapos ay narating nila ang van ng kanilang kaibigan na isang drummer. Hindi naniniwala ang lalaki sa van at lumabas na nagsimulang makipaglaban sa mga zombie gamit ang drumstick, ang drummer sa huli ay tinuring na bayani. Ang anak na babae ng sheriff ay tumakbo papunta sa kagubatan at nakarating sa isang bahay sa burol, hiniling sa kanya ng may-ari ng bahay na tumalikod upang kumpirmahin na hindi siya nakagat pagkatapos ay pinapasok na siya sa loob. Ang bahay ay may malalaking bakod na nakapalibot, kaya hindi makakapasok ang mga zombie. Nakaligtas ang dalaga, ngunit pagpasok niya sa loob ay napagtanto niyang may itinatago ang lalaki sa basement, isang zombie na pinag-eeksperimentuhan niya. Binigyan ng lalaki na nagngangalang Marty ang babae ng telepono kaya sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama. Habang nasa istasyon ay napalaya ng lalaki ang kanyang sarili at naghanda na upang lumabas, ngunit nakatagpo niya ang kanyang kasintahan na isa ng zombie kaya tumalon ito sa kanya at inatake siya. Pagbalik kila Sam ay sinubukan nila ng kanyang kaibigan na mapagana ang van upang makatakas, ngunit hindi ito gumagana. Ngayon sila ay nakulong sa isang van na napapalibutan ng mga zombie, at bilang karagdagan sa kanilang paghihirap ay mayroon siyang pinsala sa binti at hindi na makakatakbo. Kaya nagpasya ang lalaki na isakripisyo ang sarili para makatakas si Sam, umakyat siya sa bubong ng kotse at nagsimulang tumugtog ng ukulele. Sa sandaling yun ay dumating si Hunter at ang sheriff sakay ng kotse upang iligtas sila. Nang makita niya ang kanyang ama, tumakbo si Sam patungo sa kanya habang binabaril ng sheriff ang mga zombie. Sinubukan niyang iligtas ang batang lalaki ngunit naabutan na siya ng mga zombie, pagkatapos ay sumakay ang grupo sa kotse at tumungo sa ospital para sunduin sina Ray at Kenzie na ina ni Sam. Pagdating sa ospital ay pumasok sila sa loob, at doon ay nakahanap si Sam ng telepono para tawagan ang kanyang ina. Samantala, ang ibang miyembro ng grupo ay nakikipaglaban sa mga zombie sa loob ng ospital. Kinuha ni Hunter ang ilang mga electrical wire at pinatay ang ilang zombie. Ang kuryente ay dumaan mula sa katawan ng isang zombie patungo sa isa pa dahilan para mamatay silang lahat.
Di nagtagal ay nakitang muli ni Sam ang kanyang ina at masaya silang nagyakapan. Lahat sila ay mabilis na sumakay sa kotse at tumungo sa isa pang kanlungan. Nakarating sila sa bahay ni Marty, at sa wakas ay nakita ng sheriff ang kanyang anak na babae. Pumasok silang lahat sa loob at kinuha ng sheriff ang radyo para makipag-ugnayan sa isa pang istasyon ng pulis para tumawag ng backup. Ang zombie sa basement ay nakawala sa pagkakagapos, ito ay gumawa ng malakas na ingay. Ang sheriff ay pumunta sa baba upang suriin ang zombie ng mag-isa at hindi ito sinabi sa sinuman. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nakagat at ang zombie ay umakyat sa itaas kung saan sinimulan niyang atakihin si Kenzie. Dumating si Marty sa tamang oras at pinatay ang zombie gamit ang isang taser. Inihayag niya na ang kuryente ang pinakamahusay na paraan upang patayin sila dahil sila ay mga water zombie. Sa puntong yun, nagpasya silang akitin ng lahat ng mga zombie sa tubig upang patayin ang mga ito sa pamamagitan ng kuryente at pasabugin ang barko sa ilalim ng dagat gamit ang C4. Papalapit na ang mga zombie sa bahay kaya ikinonekta ni Hunter ang taser gamit ang kanyang machete. Pumunta siya sa labas upang patayin ang mga ito ngunit ang taser ay tumigil sa paggana. Sinundan siya ni Kenzie sa labas at pinaandar ang pamutol ng kahoy, pagkatapos ay ipinasok nila doon pa isa-isa ang zombie na pinuputol ang mga ito. Matapos mamatay ng mga zombie sa labas ng bahay ay umalis na ang grupo. Dinala nila ang lahat ng mga kagamitan na kakailanganin nila upang patayin agad ang mga zombie. Sa daan ay nakakaramdam na ng sakit ang sheriff, ang kagat sa braso niya ay umeepekto na at malapit na siyang magbagong anyo. Sinabi ng sheriff kay Hunter na iligtas ang bayan at huwag gagawa ng mga pagkakamali, hindi maintindihan ni Hunter kung anong mga pagkakamali ang sinasabi niya kaya ibinunyag ng sheriff ang katotohanan. 30 taon na ang nakalilipas, isang pharmaceutical company ang lihim na pinag-eksperimentuhan ang mga tao. Binigyan sila ng kumpanya ng maraming pera para itikom ang kanilang bibig, ngunit sa huli ay nabigo ang eksperimento dahil hindi pa pala handa ang sangkap at maraming tao ang nagdusa. Upang pagtakpan ito, ikinulong ng kumpanya ang lahat ng mga nahawa na tao sa isang barko at pinalubog sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kenzie na ito talaga ang layunin ng eksperimento, na mahawahan ang lahat ng virus na ito. Habang nag-uusap sila, mas maraming zombie ang dumating at nagsimulang umatake sa kanila. Ang ibang miyembro ay nananatili upang labanan ang mga zombie, habang ang iba ay tumakas. Lalong nakaramdam ng sakit ang sheriff, kaya inihiga siya ng kanyang anak at binigyan siya ng granada. Sa sandaling naging zombie ang sheriff, binitiwan niya ang granada at sumabog ito. Ang mga taong nakaligtas ay nahati sa dalawang grupo, tumungo sina Ray, Marty, at ang anak ng sheriff sa barko para pasabugin ito. Samantala, ang gawain naman ng pangalawang grupo na kinabibilangan ng pamilya Hunter ay akitin ang mga zombie at patayin sila sa tubig. Pumunta sila sa isang lawa at itinapon ang mga cable ng kuryente sa loob. Pagkatapos ay sumakay si Hunter ng sasakyan at nagpatugtog ng malakas na musika para akitin ang mga zombie papunta sa lawa. Samantala sa kabilang grupo, tumalon si Marty sa tubig upang ilagay ang C4, ngunit napalibutan siya ng mga zombie at namatay. Sa proseso, ang sasakyan ni Hunter ay hindi makaalis sa buhangin at ang alpha zombie ay lumapit sa kanya. Maya-maya ay natanggal ni Kenzie ang sasakyan mula sa buhangin at dinala ito sa lawa. Sinundan siya ng mga zombie at naglakad ang mga ito papunta sa tubig. Nagtagumpay si Hunter na madaig ang zombie sa isang sandali, at sinabihan si Sam na buksan ang switch, ngunit ito'y natigil. Ang kabilang grupo ay hindi rin maganda ang lagay dahil ang kanilang bangka ay natigil sa gitna ng karagatan, na mabilis na nasakop ng mga zombie. Inutusan ni Ray ang babae na tumakas mula roon, habang siya ay mananatili upang mapigilan ang mga zombie. Ang batang babae ay tumalon sa tubig habang siya ay nananatili sa likuran. Sa kabilang panig, ang alpha zombie ay nakabawi, ngunit sa pagkakataong ito ay binasag ni Hunter ang kanyang muka gamit ang kanyang machete. Sa wakas ay nabuksan na ni Sam ang switch, at ang lahat ng mga zombie sa lawa ay namatay. Pagbalik sa bangka, itinali ni Ray ang C4 sa anchor at itinapon ito patungo sa barko. Kapag ang anchor ay umabot sa ibaba, pinasabog ni Ray ang C4, hinaypan ang sarili at sinisira ang pagkawasak ng barko. Ang pagsabog ay nagdudulot ng panghuling kabuuang alon, ngunit ang isang ito ay walang zombie. Ang apat na nakaligtas ay nasa maayos. Makikita natin na tapos na ang lahat, patay na ang lahat ng zombie, at kahit ang anak na babae ng sheriff ay nakaligtas. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito.
Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!